Ito po yung tema sa Bawan this coming Sunday sa kanila pong anniversary. Kaya ito na rin po yung topic natin ngayong hapon. Psalms 133 verses 1 to 3, tatlong talata lang po ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakita na po ba sa malakas at masaya? Amen? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessings, even life forevermore. Tayo po lahat ay muko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, katapatan, sa aming po mga buhay. Salamat na patuloy mo po kaming iniingatan, pinagpapala. Salamat sa mga blessings na aming pong tinatanggap at tatanggapin pa. Salamat na kami po inyo pong iningatan sa buong taon. Nawa po Panginoon, patuloy ka namin paglingkuran ng buong puso at may katapatan. Nawa, ikaw ang siya laging makita sa aming pong mga buhay. At sa ngayong hapon po ito, muli aking pong dalangin, patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawad po. Muli, itago mo po ako, Ama, sa iyong pong likuran. Nawa, ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo ang may taas. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Salamat po, Ama, kayo po, Ama, magbalik ng pagpapala sa buhay ng bawat isa, sa gawain po dito sa mataas na kahoy, pagpalain po. At dalangin ko po, aming Diyos, na patuloy mo po tingin ang mga panalangin ng mga kapatiran po. Ito po yung aking sakot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Title po ng mensahe this afternoon, Dwell Together in Unity. Sa ating pong panahon, mga kapatid, mga minamahal, marami na pong gawain na nag-split at mayroon pong mga gawain na nagkaroon ng division na talagang sa ating pong panahon, natutuwa ang ating pong kaaway na talagang ang gawain ay na-split, na-divide, at natutuwa ang ating kaaway na ang mga kapatiran ay hindi nagkakasundo. Dwell together in unity. Nandito po ang salita ng Diyos, nagpapaalala po sa atin na tayo po ay dapat ay magkasama-sama na nagkakaisa para sa bansang ito. Salamat sa bansang ito ay naghahari ang kapayapaan. Ganun pa man, masasabi din po natin na mayroon pong kaguluhan sapagkat ang mga nanunungkulan ay hindi po talaga sila nagkakaisa sa pagpapaunlad ng bayang ito. So mga kapatid, ganun din po sa mga churches, maaring tayo po ay hindi nagkakagalit, pero minsan makikita natin na mga kapatiran ay walang pagkakaisa. Katulad na lamang po ngayong hapon, kanina habang ako po'y nakaupo, ayaw pong isipin na ngayon po ay Sunday, sapagkat kakunti nga po tayo, iisipin ko na lamang na ngayon po ay Thursday prayer meeting. So mga kapatid, mga minamahal, maaaring hindi tayo nagkakagalit, pero hindi makikita sa atin yung pagkakaisa kung hindi po tayo nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, dwell together in unity. Na ayaw po ng Diyos na talagang makita na ang mga tao ay nagkakagulo o ang mga tao ay nag-aaway-away. So dwell together in unity. Ito po yung tema this coming Sunday sa church anniversary kina Pastor Randy. At I pray po na tayo po ay makadalo po doon at tayo po ay maging channel of blessings sa gawain po doon po sa Bawan. Kaya sana tayo po ay makiisa at magkaroon po tayo ng pagkakaisa doon po sa gawain sa Bawan. So mga kapatid, mga minamahal, buksan po natin ang ating pong Bible sa Genesis 13 verse 8. So bakit
inaasahan sa atin, bakit nais ng Diyos na tayo po ay talagang sama-sama magkakaisa, dwell together in unity. Tingnan po natin ang dahilan sa Genesis chapter 13, verse 8. Nandiyan na po ba kayo? Say amen? Amen. So sabi po dito sa Genesis chapter 13, verse 8, sabi po sa verse 8, "And Abram said unto Lot, Let there be no strife." So sinasabi po dito ni Abram kay Lot na sa kanila ay walang maging anumang pag-aaway o pagtatalo. I pray thee, ako ay nananalangin, nakikiusap between me and thee, sa akin at sa iyo, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. So mga kapatid, mga minamahal, we are brethren, we are believers, or in other words, we are Christian. Bilang tayo po mga Kristiyano, inaasahan po sa atin that we are dwell together in unity. Na tayo ay nagsasama-sama, na nagkakaisa, nagtutulungan para sa gawain ng Diyos ni Kristo. Sana lahat ng mananampalataya ay talagang may pakikiisa sa gawain ng Diyos ni Kristo. Napakagandang tingnan, kaya sabi nga po, it is good and pleasant. So yun po sinasabi po sa Psalms 133 that the brethren dwell together in unity. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. For we are brethren, believers, or Christians. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, talaga saan man tayo makita, saan man tayo naroroon, sana kung magkakasama-sama tayo, dwell together in unity. Kaya mga kapatid, maaaring iba-iba tayo ng ugali. Talagang ganon, hindi po tayo pare-pares ng ugali. Ano po ba? So, kaya talagang mga Kristiyano hindi pare-pares ng ugali. Sapagkat mayroong mga taga Bicol, mayroong mga taga Batangas, na Baligalig, mayroong mga taga Bacolod. So, yun po yun. Di ba? So, hindi po tayo pare-parehas ng ugali. Ganun pa man, hinihingi sa atin, dwell together in unity. Amen po ba? So, bilang mga Kristiyano, saan man tayo mapapunta, sana talaga nakikita sa atin na kung tayo nagkakasama-sama ay mayroong pagkakaisa. So, yun po yung una, we are brethren, believers, or Christians. And then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 5, verse 1. Be ye therefore followers of God as dear children. So mga kapatid, mga minamahal, inaasahan talaga sa atin ang pagkakaisa, for we are beloved children of God. We are beloved children of God. Tayo po ay mga minamahal na mga anak ng Diyos. At kung sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, let us dwell together in unity. Makita sa atin ang pagkakaisa, pagtutulungan. John chapter 1, verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay mga anak ng Diyos, children of God. Kaya nais ng Diyos, bilang tayo kanyang mga anak, dwell together in unity. Para sa isang tahanan, bilang isang pamilya, kailangan talaga makita sa isang tahanan na nagkakaisa. Sa school, ganun din po sa school, na kailangan talaga ang mga estudyante ay talagang nakikinig sa kanilang mga teacher at mayroong pagkakaisa. Sakit ng ulo ng isang guro, ng isang teacher, kapag ang mga estudyante ito ay sama-sama sa loob ng classroom pero walang pagkakaisa. Ganon din po sa government official sa isang bansa. Mahalaga ang pagkakaisa. Sapagkat kung walang pagkakaisa, minsan nangyayari sa mga government official, nagkakaroon ng crab mentality.
naghihilahan sila pababa. Ibinabagsak nila ang isa't isa. Ang gusto siya yung nasa taas, ang gusto siya yung talaga nangunguna, ang gusto talaga siya yung sikat. And then, sa kabila ng kanyang pagsikat, ibinababa niya, ibinabagsak niya ang isang government official. Ganun pa man, kapag gano'n ang ating mentality, kapag gano'n ang ating attitude, maaaring ibinabagsak natin yung isang tao, pero at the same time, ibinabagsak din natin ang ating sarili. Yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us dwell together in unity, for we are beloved children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. So mga kapatid, sana talagang makita po ito. And then, next, pangatlo, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Sabi po ng Bible, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So mga kapatid, pangatlo, bakit kailangan talaga makita sa atin na tayo ay sama-sama nagkakaisa? We are temple of the Comforter or of the Holy Ghost. Our body, our temple of the Holy Spirit. So yun po sinasabi po ng Bible. And then 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Tingnan niyo po. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? So nananahan po sa atin ang iisang Espiritu. Diba? Meron po tayong one Spirit, yung po sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 4. Tingnan nyo po, Ephesians chapter 4, verse 4. Kaya inaasahan po sa atin na talagang tayo, kung magkakasama-sama, ay meron pong pagkakaisa. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Ephesians 4:4. Sabi po dito, mga kapatid, mga minamahal, sa verse 4, there is one body, merong isang katawan, and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. So meron po tayong isang espiritu. So kung isa yung espiritu nasa sa ating, inaasahan sa atin that we are dwelling together in unity. So nasa sa atin ang espiritu ng Diyos, ang banal na espiritu, kaya sana makita po sa atin tayo ay nagkakaisa. We are temple of the Comforter or of the Holy Ghost. Tayo ay templo ng banal na espiritu. And then Roma chapter 8 verse 14. Roma chapter 8 verse 14. Sabi po mga kapatid sa verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya mga kapatid, inaasahan talaga sa atin, bilang tayo ipinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo po ay magkaisa. Dwell together in unity. So, sana bilang tayo mga Pilipino, sana talaga mayroong pagkakaisa ang bawat Pilipino. Sana bilang tayo mataas na kahoy, sana nakikita sa mataas na kahoy ang pagkakaisa. Sana bilang tayo member ng Jesus Christ Bible Baptist Church, sana'y makita sa atin ang pagkakaisa. Sa trabaho, ganun din po sa trabaho, na kailangan talaga ay makita rin po ang pagkakaisa. Sapagkat kung walang pagkakaisa, hindi uusad ng maganda ang isang company. Sabi nga, meron po mga company na mayroong slogan na ang magpapabagsak sa isang company ay hindi yung mga kalaban nila, hindi yung mga competitors nila. So, magpapabagsak sa isang company ay yung mga empleyado mismo.
So kung ang mga empleyado ng isang company walang pagkakaisa, ito po ay magdudulot ng pagbagsak ng isang kumpanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yun po yung kahalagahan that we are dwelling together in unity. Kaya sana bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo mga Kristiyano, bilang pinananahan tayo ng Banal na Espiritu, let us dwell together in unity. Napakasimple lamang po ng mensahe ng salita ng Diyos. Payak, pero sana talagang mangyari ito, maghari ito sa ating lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Para baga sa isang tahanan, hindi nais ng isang padre di pamilya na siya'y babalik. Kung halimbawa siya'y umalis, hindi nais ng isang padre di pamilya sa kanyang pagbabalik na ang kanyang pamilya ay hindi nagkakasundo. Tama po ba? So gusto ng isang padre di pamilya kapag siya'y umalis, so sa pagbabalik niya, ang gusto niyang makita sa kanyang pamilya ay nagkakaisa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us dwell together in unity. We are Christians, children of God. We are temple of the Comforter. And then, how? Paano mangyayari sa atin? Paano mangyayari sa atin na talagang tayo magkakasama-sama na nagkakaisa? So mga kapatid, tinan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 12 verse 10. Upang tayo talagang sama-sama nagkakaisa, ang kailangan po makita sa atin, tinan po natin sa Roma chapter 12 verse 10. Be kindly affections one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. So mga kapatid, upang tayo talagang magkaisa, fun or yung pag-ibig, love should reign in us. Ang pag-ibig ay dapat naghahari sa atin. Bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga Kristiyano, na dapat talaga ay makita. Kaya nga, tingnan nyo po, sa isang pamilya, kapag walang pagmamahalan, nasisira ang isang pamilya. Nagkakawatak-watak. So kung naghahari sa kanila ang pag-ibig, so sila po ay talagang mananatili sa isa't isa. John 15:17. Tingnan po natin ang ating pong Bible. John 15:17. Sabi po dito, these things I command you, that ye love one another. So, that ye love one another. Kaya, kanina, puro hugot si Kuya Luis eh. Diba? Kaya simula pa kanina umaga sa Sunday School, ang dami na niyang hugot, hindi ko na matandaan eh. So mga kapatid, mga minamahal, love one another. Upang talagang tayo po ay makita sa atin ang pagkakaisa. Kaya mga kapatid, sana hanggang sa pagbabalik ni Kristo, makita sa atin that we are dwelling together in unity. So magkaisa po tayo para kay Kristo, para sa kanyang gawain. We are one body. So ito po ang nais na makita ng Diyos, yung pag-ibig, na kung paano tayo ay inibig ng Diyos, sana'y ganun din ang ating ipakita sa ating kapwa. Na tayo ay inibig ng Diyos, sabi nga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya sana mga kapatid, maghari lagi sa atin ang pag-ibig. So yung brotherly love po ang sinasabi po dito, upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa. So nakakalungkot nga lang, minsan wala nga tayong paguluhan, hindi tayo nag-aaway-away, pero hindi natin masasabing tayo nagkakaisa kung napapabayaan ang gawain. Iilan yung merong concern sa gawain. Kaya wala man tayong pag-aaway, pero masasabi pa rin natin walang pagkakaisa ng mga Kristiyano
kapag wala nga sa gawain ni Kristo. Amen? So kung tayo po'y nagkakaisa, sana kung mayroong service ng hapon, I pray na talagang ang mga kapatiran ay huwag makontento na sa umaga lamang uma-attend. Kasi ang oras na ito, alas 2, Sunday pa rin naman ngayon. Pamaya, alas 3, Sunday pa rin naman, hindi pa Monday. Kaya sana talaga ang mga Kristiyaning magkaisa na uma-attend ng maghapon every Sunday. So yun po mga kapatid, mga minamahal, FOND should reign in us. Yung pag-ibig, pagmamahal ay dapat naghahari sa bawat Kristiyano. Sapagkat walang problema kung ito ang maghahari sa ating lahat. Amen? Sa isang tahanan, walang sigawan dyan kung naghahari ang pag-ibig. Sa isang tahanan, walang lumilipad na pinggan kung naghahari ang pag-ibig. Hindi? So yun po yun. Kung naghahari ang pag-ibig sa isang tahanan, naku, walang lumilipad na pinggan diyan. Walang sumisigaw diyan na parang sirang plaka. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda talaga how pleasant it is. Diba? How good it is that the brethren dwell together in unity. And then, tingnan po natin ang ating Bible sa Mark 11:25. So kung mayroon ka ng pag-ibig, it follows talaga. Sabi po ng Mark 11:25. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. So sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, sa verse 25, Mark 11, napakahalaga po dito. And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. So mga kapatid, upang makita talaga sa atin ang pagkakaisa, na tayo sama-sama nagkakaisa, forgiveness should reign in us. Dapat yung pagpapatawad din po ay naghahari sa atin. So maraming mga kapatiran nagkakagalit. Normal naman po na magkagalit sapagkat we are not all perfect. Walang perfect na Kristiyano. Pero sana kung dumating yun sa mga Kristiyano, sana talagang magkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. Sana ay maging bukas sa pagpapatawad. Kung paano tayo pinatawad ni Kristo, yun po sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 13. Colossians 3, verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any. So, tingnan po ninyo yung po Bible. So, ganun din po sa mga tahanan, maging sa mga government official. Dapat ito po yung naghahari sa kanila. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Kung paano tayo po ay pinatawad ni Kristo, ganun din po ang ating pong gawin. Amen? So sinabi po dito sa Bible, I think 70 times 7 ba yun? Pero ibig sabihin lang po noon, talaga ay tayo po'y magpatawad lagi sa ating kapwa. So mga kapatid, mga minamahal, to dwell together in unity, forgiveness should reign in us. Ang pagpapatawad, ang kapatawaran ay dapat naghahari sa ating pong sarili. Kaya mga kapatid, hindi nais ng Diyos na bawat Kristiyano ay hindi niya nais na mga Kristiyano ay makita na hindi nagpapatawad. Ano po ba? Amen. So sa isang tahanan, kaya nga sa atin, wala tayong divorce eh. Kung ano man ang pinag-aawayan ng mag-asawa, hindi solusyon ang divorce. Ano po ba? So ang solusyon doon, magmahalan at magpatawad sa isa't isa. Kaya sa atin bilang tayo mga Kristiyano, hindi tayo agree, hindi natin pinapayagan ang
divorce. Kaya tayo ay tutol doon po sa divorce. Kaya sana huwag talaga mangyari dito sa bansang ito ang divorce. Ano po ba? So sabi nga ng salita ng Diyos, ang pinapagsama ng Diyos ay hindi maaaring pagpaghiwalay ng tao. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kaya anumang problema, anumang away, gulo, ito'y dapat pinag-uusapan, maghari ang pagmamahalan at magpatawad sa isa't isa. So yun po, upang talaga makita sa atin na tayo ay we are dwelling together in unity, we need forgiveness. Forgiveness should reign in us. Ang kapatawaran, ang pagpapatawad ay dapat maghari sa bawat isa sa atin. Last mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Mark 11:22. Mark 11:22. Sabi po ng Bible ng ating Panginoon Jesus sa Mark 11 verse 22. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. And Jesus answering said unto them, have faith in God. So mga kapatid, mga minamahal, faith in God should reign also in us. Ang pananampalataya sa Diyos ay dapat talagang makita sa atin, naghahari sa atin. Kaya nga tinan nyo, minsan, sa isang tahanan, maaaring nagkakaisa, walang gulo, walang away sa isang tahanan, pero wala pa rin pagkakaisa. Bakit? Iba-iba ng relihiyon. Merong Baptist sa isang tahanan, merong Catholic, merong JIL, merong Iglesia. So, maaaring hindi sila nag-aaway, pero hindi sulit yung pagkakaisa. Amen po ba? So, kailangan talaga na makita one faith. Sabi po ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 5. Tinan po natin ang ating pong Bible. Sa Ephesians chapter 4, verse 5. Sabi po dito mga kapatid, one Lord, one faith, one baptism. Isang Panginoon, isang pananampalataya. Yung isang pananampalataya na tinutukoy po sa Bible ay talagang sampalatayanan natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang tagapagligtas, hindi gawa, hindi relihiyon. Kaya talagang minsan, nagkakaroon ng kaguluhan sa isang tahanan sapagkat iba-iba ang pananampalataya. So yun po yun. Kaya nga, tingnan nyo, ano nangyayari doon sa mga Kristiyanong Baptist? Ayaw payagan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw payagan ng kanilang mga kapatid. Ayaw payagan ng kanilang magulang. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, faith in God should reign in us. One faith. Kailangan. Pero, iba yung sinusulong eh. One world religion. Dapat ang isulong relasyon sa Diyos. Hindi one world religion. So mga kapatid, mga pinamahal, sana talaga nagkahari yung pananampalataya natin sa Diyos. Upang magawa natin ang mga bagay na ito, maghari sa atin yung ating pagmamahal, pag-ibig, maghari sa atin ang pagpapatawad. Sapagkat ang pananampalataya sa Diyos, ito yung nagiging bunga. Diba? Yung ating pananampalataya sa Diyos, nagkakaroon po yan ng bunga. So sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 1 verse 7, tinan po natin. Sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord. So yun po yung sinasabi po dito, is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. So mga kapatid, mga minamahal, yung ating pong pananampalataya sa Diyos, ito po ay nagkakaroon ng bunga. Amen? Kaya nga nung tayo tumanggap kay Kristo, na nampalataya tayo kay Kristo, ang sabi ng Bible sa Galatians 4:6, at sapagkat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama.
So nanampalataya tayo sa Diyos, kay Kristo, na nasa atin ang banal na Espiritu, and then ang bunga ng banal na Espiritu sa atin, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat makita sa atin yung ating pananampalataya sa Diyos. Upang tayo po ay talagang magkaroon sama-sama na nagkakaisa. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang Psalms 133 verse 1. Psalms 133 verse 1. Isa-isahin po natin ang tatlong talata. Ano po? So Psalms 133 verse 1. Sabi po dito, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Maganda talaga makita sa atin at nakakatuwang makita sa atin na tayo sama-samang nagkakaisa. So nakakainis talaga, di ba? Hindi talaga maganda kung nag-aaway-away. And then, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird. So kung talaga tayo po ay nagkakaisa, so makikita sa atin kung saan ang punta ng isa. Katulad nga ng langis, sabi po dito, na kapag ibinuhos sa ulo, yun ay aagos pababa. So kung ang agos ay pababa, dapat makita talaga sa atin na tayo ay sama-sama in one direction. Ganun po ba? So yun po ang nagkakaisa. So mga kapatid, mga minamahal, dwell together in unity. So kung meron pong pagkakaisa, meron pong pag-unlad. Meron pong pag-unlad, merong kasaganaan, at meron pong kaligayahan. So magiging masaya ang isang pamilya, magiging masaya ang isang church kung talagang ang mga kapatiran ay nagkakaisa. So, napakasimple po ng mensahe. Hindi na po natin kailangan pang palalimin pa. Diba? Simple lang naman po yung salita ng Diyos. Simple lang po ang nais na ipahatid sa atin ng Diyos. Napakalinaw po. Let us dwell together in unity. So, to God be the glory. Sana hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, makita po na tayo nagkakaisa. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung bukong pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita. Ito po ay tunay na nagpapaalala sa amin na dapat makita sa amin ang pagkakaisa. Sapagkat kami, iyong mga anak, kami po ay ngayon ay magkakapatid na sa pananampalataya. Kami po ay nagsasabi na kami po ay mga Kristiyano. Napakahalaga po na makita sa amin ang pagkakaisa. Bilang one spirit na mayroon po kami, ito po ang nais mo po sa amin. Pagkaisa, saan man po kami mapunta, ano man po oras, hanggang sa pagbabalik ng aming po Panginoon Jesus, ay sana kami po ay magkaisa. Sana maghari po sa amin ang pagmamahalan, ang pagpapatawad sa isa't isa, at ang pananampalataya. Salamat po sa inyo po banal na salita. Nawa, sana ay talagang kami po ay magkaroon ng pagmamahal sa inyo pong gawain. May encourage po namin ang mga kapatiran na sila po ay umattend ng maghapon tuwing araw po ng linggo. Naway patuloy ka namin unahin sa aming po mga buhay, kahit meron kami mga problema, pagsubok na pinagdadaanan. Naway patuloy mo po kami bigyan ng lakas. Umaasa po kami, nananampalataya po kami, na patuloy mo po kami sasamahan, gagabayan, at bibigyan kami ng kalakasang spiritual upang magawa po namin ang makapagpatuloy sa inyong gawain. Inaamin po namin ngayong hapon ito, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin.
Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ama, ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.